Ano ang dapat mong iwasan para mamiss ka ng isang lalaki? So, yan ating pag-uusapan sa video na ito. Anyway, pasensyahan nyo na kung medyo magulo itong video natin because nasa biyahe ako and medyo busy. Wala na akong time na pumunta sa studio para mag-video. So, kahit sa sasakyan na lang gumagawa ako. So, naisip ko na marami palang mga babae na hinahangad na mamiss sila ng kanilang mga partner, pero may mga bagay naman silang ginagawa kung bakit ni hindi sila mamiss ng kanilang mga partner, especially ng isang lalaki. Kaya gumawa ako ng video from my heart na share sa inyo based on my personal experience and of course some of my knowledge na na-acquire ko sa mga mas nauna sa akin, mga ibang tao, na meron dapat na iniiwasan in order para ma-miss ka. Okay, proceed na tayo, or unahin ko sa number 1 is that iwasan mo na alisin or nakawin, or iwasan mo na ikaw ang dahilan kung bakit naaalis sa kanya or nawawala sa kanya ang salitang peace of mind. Kasi kung walang peace of mind sa kanya because of you, what makes you think na isipin kanya or mamimiss kanya? No. Nature ng tao na naghahanap ng comfort, na umahanap ng mga bagay na kung saan walang gulo. Bira lang naman siguro ang tao na naghahanap ng gulo or away. You know? So, yun ang iwasan mo na gawin sa kanya. At maiwasan mo yon sa pamagitan ng hindi masyadong maging toxic, masyadong duda ng duda, hindi masyadong maingay o madaldal. Sinasabi kong hindi masyado because may time din na kailangan mo na magsalita, kailangan mo na mag-open, magsabi ng mga sides mo. Kaya nga sabi ko hindi masyado. Kailangan na i-balance mo, okay? Pero ang point ko na dito, alam natin na most of the time kapag sobra talaga, hindi yon maganda, nagiging toxic yon. Kapag tulang din, hindi rin yon maganda. So, para may provide mo yon or may provide mo ang peace of mind sa kanya, kailangan na tamang timpla lang ng kape. You know? Hindi lahat ng lalaki ay mahilig ng matamis na kape or walang asukal or mapait na kape. You know, kailangan na timplahan mo siya ng dapat or taste niya or yung talagang timpla niya yung gustong-gusto na. Ganon din. In order para ma-provide mo ang peace of mind sa kanya at palagi kang hanapin every time na meron siyang pagdadaanan, every time na kahit wala siyang pagdadaanan, kumbaga ikaw yung palagi niyang hanapin kasi nasa iyo yung comfort niya, kailangan na timplahan mo siya ng kape. Okay? Or ibigay mo sa kanya ang peace of mind. Kasi trust me, maniwala ka o hindi, ayaw natin mag-stay sa piling na isang tao, or hindi tayo masaya sa piling na isang tao na hindi tayo komportable or walang peace sa atin. So, ganun lang kaibigan. Iwasan mo na ikaw ang dahilan kung bakit wala siyang peace of mind if you want na mamiss ka niya. So next na dapat mong iwasan para mamiss ka ng isang lalaki is that to spend too much of your time with him. Kasi sabi ko nga, lahat ng sobra ay hindi maganda.
Kaya kung palagi na lang na ang oras mo ay sa kanya, palagi na lang na siya ang kinakausap mo, siya ang kasama mo, probably is that hindi ka niya mamimiss. Kasi palagi kang kasama, palagi kang nakikita. Nature ng tao na ang mamimiss natin, ang hanapin natin ay yung hindi natin nakikita, hindi natin masyadong nakakasama. So, kung palagi kang nakababad sa kanya, ay abay delikado, kaibigan. Hindi ka niya mamimiss. Kaya nga sabi ko, ang pagiging obsessed sa isang lalaki hindi yung maganda. Kasi it kills yung excitement niya sa'yo. At pinapatay din nito yung pagiging hunter or instinct ng lalaki to hunt. Kasi andyan ka na palagi. Anytime na kailangan ka niya, andyan ka. Which is, hindi ko sinasabi na mali yun. But most of the time, if you want to be but sometimes, kung gusto mo na ma-appreciate yung time na binibigay mo, is that matuto ka na hindi palaging available. Matuto ka na hindi palaging nagbibigay ng oras sa kanya. Hindi ko sinasabing ang masama, kasi nga sabi ko kanina, kailangan mong timplahin. Hindi naman masyadong sobra na wala kang time, at hindi rin yung, sabi ko nga, hindi palaging meron kang time. So, balance lang, kaibigan. That way, pag naiwasan mo yon, probably mamimiss ka. Kasi kung hindi kayo masyadong nag-uusap, kasi kung may space talaga or distant na nangyari, or kasi kung may space talaga sa inyo, mamiss ka. You know? Kaya nga kapag may nawawala, yun yung hinahanap di ba? Kung nawala yung kapamilya mo ng ilang araw, hindi mo nakita, pa-blatter mo. Pa-blatter. I-report mo sa police para maghanap or hanapin. You know? Get my point? So yun, ang dapat mong iwasan, masyadong ibabad yung oras mo or panahon mo sa isang lalaki. Okay? So next ay iwasan mo na isipin na siya lang ang solusyon or siya lang ang kailangan mo sa buhay. That's romantic sometimes, but minsan nakakasakal Bilang isang lalaki, gusto din namin na mag-rely kayo sa kakayahan nyo, sa sarili nyo, sa kapamilya nyo, sa ibang tao. Kasi kung palaging kami na lang, most of the time, masasakal. Hindi man lahat ng lalaki, pero minsan kasi kapag nirely mo na sa kanya lahat, kapag hindi niya yon nagawa, magagalit ka sa kanya. Kapag hindi mo yun nagawa, madidisappoint ka sa kanya. At kapag hindi mo yun nagagawa, i-confront mo siya, magagalit ka. And ito nga ang worst minsan hindi nyo pa sinasabi ang dahilan. Kaya minsan isang lalaki, dahil sa hindi masyadong focus sa'yo, meron ding ibang iniisip, hindi niya yun naisip, hindi ka din maintindihan kung bakit ganyan ka, kung bakit ano bang yung pinapakita mo sa kanya. So doon problema, doon magkagulo-gulo, palaging may away, palaging mayroon kang mga nasasabi na salita, binabalik ang nakaraan dahil sa mga pag-aaway na yan, nagiging toxic. And kung toxic, walang peace, walang peace of mind sa inyo. So iwasan mo yun kung gusto mo na ma-miss ka isang lalaki. It's not to rely on him sa lahat ng bagay, na wag mo siyang gawing mundo. And the good thing is that also, mas makapag-focus ka sa ibang bagay. Sometimes, sa totoo lang, itong masakit, yung partner natin ang isang dahilan kung bakit pababa tayo ng pababa. Because you give too much time sa kanya, attention sa kanya. And nawawalan ka ng time. That's why, kung merong hindi maganda na nangyari sa inyo, affected ka masyado, ma-down ka masyado, because you pour too much of your time, attention, love sa kanya. Hindi ko sinasabing masamang magmahal. It is good.
But you need to balance also. Especially kung hindi mo naman siya asawa. You need to balance. You need to balance. Okay? So, last but not the least, I hope na nakatulong ito. Na ito ay dapat mong iwasan para ma-miss ka is that iwasan mo ang pagiging disrespectful sa isang lalaki or sa partner mo. Sa amin, ang pinaka definition or pagkakalam namin ng love is that if our woman, our partner ay nire-respeto kami, that's love sa amin. Yung level ng respect mo sa amin, yun yung pinaka intindi namin kung ano ang love. Kasi kung wala kang respeto sa kanya, mas nire-respeto mo pa yung kapitan sa inyo, yung kapitbahay nyo, yung ibang lalaki sa kanya, then mararamdaman niya ang pagiging walang value. So kung mararamdaman niya yon, hindi kanya mamimiss. Maaring maghanap siya ng iba na magpaparamdam sa kanya ng respeto. So mga kaibigan, matuto tayong respeto sa ating mga asawa. So yan lang po ang aking mai-share ngayon sa video na ito. I hope na meron kang natutunan. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Bye.